Sanchay, What's Ulay? kamusta? Ang sugat mo, magaling na ba? Magaling na lahat. Ang daming pangyayari sa'yo. Si Daoming, sir. Siya? Nakalabas na sa ospital. Pero hindi siya papasok. Hindi pa magaling ang sugat niya. Lumabas na pala siya. Mabuti naman kung ganon. Sanchay, alam mo kami mga kababata niya, ngayon lang namin nakitang seryoso siya. Seryoso siya sa'yo. Kahit ikaw nakikita mo, naiintindihan mo ba? Lay! Mukhang masaya kayong dalawa. Pinagtataksilan niyo ba ako? Kayong dalawa... Nakakainis ka na talaga. Akala ko absent ka. Sobra na ako sa tulog. Kaya lumabas ako. Akala ko ba hindi pa magaling ang sugat mo? Bakit ka galaw ng galaw? Di ba parang aso ang healing ability ko? Ano ka ba? Sabi sa'yo expression lang yon. Nakakatawa naman. Kinakausap ba kita dyan, Lay? Sige na, alis na ako. Teka. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang gusto mong sabihin. Ikaw na magsabi. Aalis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Tungkol ba saan? Alam mo ba kung anong meron sa katapusan? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Birthday ko yun Kung ganun di happy birthday. Taon-taon meron akong birthday celebration. Magdala ka ng regalo Na regalo? Bakit humihingi ka sa akin ng regalo? Isa pa, wala akong pera, no? Tigilan mo na kababanggit mo tungkol sa pera. Yun naman talaga ang problema ko. Pumunta ka nang walang dala. Basta gusto ko, pumunta ka. Nasaktan ako dahil sa'yo. Dapat lang na magbayad ka sa akin. Isa pa, darating ang mama ko. Ipapakilala kita sa kanya. Mama lang? Wala si Papa. May trabaho pa siya. Kaya si Mama lang. Ipapakilala mo ako sa mama mo? Mingson ang dahil sa'yo? Para namang soap opera yan. Hindi naman ako parang tuod. Siyempre, touch din ako doon. Pero hindi ko pa rin siguradong nararamdaman ko para kay Daoming Ze. Pag mainit na ang ulo niya, talagang gagawin niyang lahat ng gusto niyang gawin. Nagdadalawang isip tuloy ako. Yung birthday celebration niya ang nagpapasakit ng ulo ko ngayon. Papakilala niya ako sa mama niya. Totoo ba yan? Teka, kapag pinakilala ka ng effort sa mama ni Daoming Ze, di ba ang galing nun? Malamang para yung engagement. Ha? Mama, ito si Miss Sanchay ang gusto kong makasama habang buhay. Pwede na ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Di nga kami nagde-date, magsasama pa habang buhay. Nakakainis ka talaga. Congratulations! Magiging bahagi ka na ng upper class. Ano ka ba naman? Sinabi nang tumigil ka na. Hindi yun katulad ng iniisip mong yan. Ay, ang problema. Ano bang ireregalo ko sa kanya? Oo nga, regalo. May pera ka na ba? Gusto sana kitang pahiramin ng pera. Kaya lang, katapusan na naman ng buwang ito. Alam mo naman, said na rin ang bulsa ko. Ako nga rin. $200 na lang natitira ngayong buwan. Kung pupunta ako doon ng walang dala, nakakahiya naman. Gumawa ka na lang kaya. It's the thought that counts, diba? Ang mabuti pa, pagkatapos ng trabaho, mag-bake ka ng cookies. O ano? Mga cookies? Ay, tingnan mo lahat sunog. Sinong kakain ng ganyan? Okay lang. May mga ilang araw ka pa naman. Kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pangako yan. Tama na yan? Show yung maganda ba? Oo, maganda. Ilan ang ginawa mo? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 siguro lahat. Kung isasama ko pa ito. Tama na ba yan? Hindi ko alam. Tutulungan pa kitang gumawa. Salamat.
ginagawa niyo rito? Susunduin ka namin. Teka, bakit ganyan ang suot niyo? Nakalimutan mo na bang ngayon ang birthday party ni Asa? Ano ba yung suot mong damit? Damit ni Mama nung bata pa siya. Buti sinundo natin siya. Kundi lagot tayo. Oo nga, gumawa tayo ng paraan. At anong paraan? Kakapusin tayo ng oras. Punta ka sa bahay ni Asa. Bakit naman? Baka may damit doon si Cheche. Ano gagawin niyo? Bakit ba? Teka, ano ginagawa niyo? Buti na lang at naisip mo ang mga damit ng ate niya. Pero hindi tayo nagpaalam. Okay lang kaya? Huwag kang mag-alala, relax. Gusto naman niya si Sanchay. Isa pa, alam na niya ang ugali ng mama niya. Kaya hindi niya tayo masisisi. Sanchay, ano sa tingin mo? Favorite brand dito ni Auntie. Hindi bagay yan. Baka magmukha siyang matanda. Bilisan mo ang pagme-makeup. Ito kaya, Ali. Huwag yan. Baka isipin pa ni Auntie na malanding babae si Sanchay. Naninibago ako sa kanila. Bakit ba sila kabadong-kabado? Ang binabanggit nilang mama, mama ni Dao Mingse. Teka, gagamitin ko na lang ang sarili kong damit. Hindi niyo na kailangang mag-abala. Sa tingin ko maganda itong itim na damit. Pero hindi ba ginawa yan nung high school pa yung ate niya? Baka hindi kasya. Maliit ng konti sa kanyang katawan ni Sanchay. Kung dati pa ang damit na yan, siguradong kasya kay Sanchay. Sandali, Amisa. Pwede niyo ba sabihin sa akin, bakit ba kailangan ko mag-base ng maganda? Makahulugan ba ngayon ang birthday party niya? Hindi pala namin nasabi na nakakatakot ang mama ni Azzy. Ha? Tama. Mahirap pakisamahan ng taong yun. Lalo na pagdating sa babae. Malalaman niya si Asa ang nag-imbita sa'yo sa party. At ang isa pa, nag-iisang tagapagmana si Asa. Tungkol sa inyong kinabukasan. Kinabukasan? Kasal ang ibig sabihin nun. Ikaw pa lang ang babaeng pakikilala niya. Iisipin ni Auntie pakakasalan ka ni Ase. Pakakasalan? Ay, naku, uwi na ako. Teka, ano ka ba naman? A-attend lang naman kasi ako ng birthday party. Bakit niyo pa ginagawa yan? Hindi na lang ako pupunta. Pare-pareho kaming mga anak ng mga boss ng major corporations. Kaya nila kami pinag-aaral sa Yingte para maging tagapagmana at hindi para makakilala ng kusino lang. Katulad din ng pamilya ko. Pag nalaman nilang nakikipagrelasyon ako sa kung sino lang, magre-revolusyon ang buong pamilya. Ang kasalan sa amin mas kilala sa tawag na political marriage. Ganon din si Ase. Siya rin ang tagapagmana ng Daoming Corporation. Napaka-importante na kinabukasan niya. Political marriage? Tama ka. Mangyayari sa aming lahat yan. Kaya mahilig kami sa kalokohan. Hindi namin alam, baka balang araw, ipakasal kami sa babaeng hindi namin mahal. Kaya ngayon, nagpapakasaya na kami habang pwede. Kaya, alang-alang kay Ase, magpanggap ka mayaman. Sige na naman. Alam mo namang mahalaga ka sa kanya. Kahit wala kayong kinabukasan, pagbutihan mo na lang mamaya. 难以忘记初次见面